Remember, Mr. Tombato, you're under oath, ha? Yes, Your Honor. Oo. And I think your lawyer knows that. Yes, Your Honor. Marijo Borja. Isang executive assistant din ni Attorney Guadis. Yes, Your Honor. Siya kumukuha lahat ng pera Ng collection po. ng koleksyon sa mga kolorum. Yes, Your Honor. In October 9, lumabas ka sa media, tama? Kasama si Mr. Balvena at saka yung Manibela Group. Yes, Your Honor. And then sinabi mo rin na dalawang congressmen ang involved. Sinabi sa iyo ni Attorney Guadis that 2 congressmen were also in on the collection of 5 million from transactions such as the opening of new routes or franchises. Sa GMA News yan. No, Your Honor. Hindi po na-miss lang po ako. Anong na-miss? Ako ang hahabol sa iyo, iho. Kasi according to Madam Maki Pulido, tinawagan niya ako nung araw na yon. At sinasabi na merong 2 congressmen na sinabi ni Attorney Guadis sa iyo na kasama sa 5 million transaction. At yung 2 congressmen na yon, huwag na kayong magbulan 2. Baka mamaya pag-untugin pa yung 2 yung ulo eh. Your Honor, wala Ang po. 2 congressmen na yon allegedly were or are Congressman Sandro Marcos and this representation, Congressman Romeo M. Acop. Pwede po bang ako naman po ang magtanong? Let's go to Mr. Tumbado. Mr. Tumbado, kayo po ay kasamahan ni Attorney Guadis sa LTO, tama po ba? Yes, Your Honor. At nung siya ay nalipat sa LTFRB, kayo po ay dinala niya doon sa LTFRB, tama? Yes, Your Honor. And according to your 2 affidavits in our possession, pinagsilbihan mo siya hanggang maski mapabayaan mo yung pamilya mo. Tama? Yes, Your Honor. Pinagsilbihan mo siya pero inilipat ka sa modernization program ng public utility vehicles. Yes, Honor. Yes, Your Honor. And because of that, sumama ang loob mo. Yes, Your Honor. And because of that also, pagsama ng loob mo, nag-resign ka. Hindi ka tinanggal, nag-resign ka. Hindi, yes, Your Honor. Hindi na po kasi maganda yung working, yung relationship namin doon, yung mga staff. Lalong-lalo na po yung executive assistant to niya. Ginagawa niya po ako ng intriga. Sinasabi sa mga... Sinong gumagawa ng intriga? Si Attorney Guadis? Hindi po. Yung EA to niya. Oh, sige, tuloy mo. Iniintriga po niya ako lagi dahil hindi ko alam kung anong problema niyan. Basta sinasabi sa mga operators doon, wag na po akong lapitan dahil nanghihingi daw ako ng pera, which is not true. Kada sumbong po ni Miss Borja, yung pong si Miss Borja, siya po yung humahawak ng koleksyon ng kolorum. Ba, wala nang, Siya po ang direkta po siya po yung kumukuha doon sa koleksyon ng kolorum. Sino? Buong pangalan. Si Maru- Sino mo eh? Marijo Borja. Isang executive assistant din ni Attorney Guadis. Yes, Your Honor. Siya kumukuha lahat ng pera Ng koleksyon po. ng koleksyon sa mga kolorum. Yes, Your Honor. Remember, Mr. Tombato, you're under oath, ha? Yes, Your Honor. Oo. And I think your lawyer knows that. Yes, Your Honor. Okay. You're under oath. So, ibig sabihin, hindi ikaw ang kumukolekta. Yung isang executive assistant ang kumukolekta. Yes, that's true, Your Honor. Hindi kaya ikaw ay nagselos dahil hindi ikaw ang kumukolekta. Hindi po. Hindi ko po pinapakilaman. Nung nalaman niya, nung brief niya ako, hindi ko na siya pinakilaman sa kung ano man ang ginagawa nila. Hinayaan ko po siya, pero ako po ay hindi tinatantanan sa pag-iintriga sa akin. Nagtatrabaho ako, pero kung ano naman yung mga pinagsasabi sa akin. Yun po ang dahilan kung bakit po nailipat ako sa PUVMP. Yeah. Hindi po ako, lumapit po ako kay Chairman Guadis. Pero Para- hindi ka inintindi.
Hindi po. Yeah. Tapusin ko na. Hindi ka inintindi. Kaya tuloy, nag-resign ka. Yes, yes, Your Oh, Honor. dahil sipin mo nga naman, LTFRB, dinala ka niya, LTO, dinala ka sa LTFRB. Tama? Yes, Your Honor. Yes. Dahil sa sama ng loob, kinakanta mo na ngayon lahat ng mga nangyayari doon sa inyo. Tama? Yes, Your Honor. At hindi mo ba alam na pati ikaw ay kasama rito dahil ikaw ay walang ginagawa samantalang may labag sa batas na nangyayari sa harapan mo? I'm not aware, Your Honor. Oh, ay, ikaw nagsabi mismo na si Madam Borja Wala po ay akong tumatanggap partisipasyon. ng koleksyon Yes. sa kwan eh. Oo. Your Honor, Hindi ba labag sa batas yun? labag po sa batas pero wala po akong partisipasyon na sa particular Hindi ko na naman sinasabing may participation ka eh. Ang sinasabi ko, alam mo, nangyayari sa harapan mo. Yes, Your Honor. Yeah. Di ba? Yes. And you can ask your lawyer. Hindi ka kaya guilty rin? Tanungin mo siya. Pakitanong. Your Honor, Hindi ko ang tinatanong ko, Mr. Lawyer. I withdraw that again, Your Honor. Paki-advise mo yung kwan. Okay. Tanungin mo yung lawyer mo. Your Honor, hindi po ako aware doon kung may pananagutan po din ako. Nasa na-witness ko. Ngayon ko lang po nalaman po. Di, bahala na yung investigador sa'yo kasi ako, buong buhay ko sa pulis at saka sa PC, ako yung investigador eh. Kaya, pwede kitang hamulin. Dahil may nangyayaring krimen sa harapan mo, nalalaman mo, wala kang ginagawa. Kaya nga sabi ko, tanuin mo yung abogado mo eh. Diba? Iho. Now, in October 9, lumabas ka sa media, tama? Kasama si Mr. Balbena at saka yung Manibela Group. Yes, Your Honor. And the allegations or accusations you have stated in media generally were the following. 1.5 million is paid in exchange of approval of franchise, securing routes and special permits. Tama po ba na sinabi niyo yun? 5 million pala. Hindi Yeah. 1.5 million. Yes, Your Honor. And sinabi mo rin doon na corruption would reach DOTR and Malacanang. Tama rin po? Yes, Your Honor. And then sinabi mo rin na 2 congressmen ang involved. Wala po ako natatandaan na sinabi ko may mga involved na congressmen, Your Honor. Ang sinabi mo doon sa interview, sinabi sa iyo ni Attorney Guadis that 2 congressmen were also in on the collection of 5 million from transactions such as the opening of new routes or franchises. Sa GMA News yan. No, Your Honor. Hindi po na-miss lang po ako. Anong na-miss? Could you please Na-miss- clarify? Na-misinterpret lang po ako Hindi sa mo sinabi ko. sinabi o na-misinterpret ka? Na-misinterpret po nila. So, ibig sabihin, Wala. ano ang binanggit mo? Hmm. Ako ang hahabol sa iyo, iho. Kasi, according to Madam Maki Pulido, tinawagan niya ako nung araw na yon. At sinasabi na merong 2 congressmen na sinabi ni Attorney Guadis sa iyo na kasama sa 5 million transaction. At yung 2 congressmen na yon, huwag na kayong magbulan 2. Baka mamaya pag-untugin pa yung 2 yung ulo eh. Your Honor, wala po Ang ako. 2 congressmen na yun allegedly were or are Congressman Sandro Marcos and this representation, Congressman Romeo M. Acop. Iho, I have been in the service, public service for less than 50 years. Ang Sir. kaso ko lang ay double at multiple murder. Walang corruption. Your Honor, hindi ko po kayo inuugnay sa korupsyon. Wala po akong sinasabi sa salaysay Tinatanong nga ko. kita eh. Wala po. Mm. Wala po, Your Honor. Yun yung sinabi ni Miss Maki Pulido. Wala po. Yun. Tinanong niya ako ang sinagot ko sa kanya, hindi ko pa nakikita yung clip na yan at wala pang statement si Mr. Affidavit si Mr. Tumbado. Dahil kung hindi, sa korte kami magkikita.
Oo, kasi kung kasama po kayo, kasama po din sa recantation ko po yung pangalan ninyo, tsaka ni Kong Marcos. So, in other words, hindi totoong sinabihan ka ni Attorney Guadis na may kasamang dalawang congressmen sa collection ninyo ng 5 million from monthly from transactions such as the opening of new routes on franchises. Kasi kino-quote ko yung GMA News Online. Iho. Dito. Baka akala mo hindi ako naghahanda ng ganitong mga hearing. Pinaghahandaan ko kung paano kita didikdikin. Your Honor, wala po talaga. Wala. So, Attorney Guadis, wala ka bang sinabing ganun? None, Your Honor, and with the permission of the chair, may I issue a clarificatory statement on how he came to LTFRB? Because I did not really personally bring him. He was recommended to me by a very close friend. That's why I took him in as an executive assistant. Kasi nakalagay dito sa sa affidavit niya. Yes, Your Honor. So, lesson learned, Attorney. Huwag kang maniwala sa close friend mo. Naniwala po kayo kaya tuloy nadala nyo. Ngayon na nangyayari na ito.